Bienvenido de nuevo, Don Crisostomo. Gracias, Kapitan Tiago. Talagang pinaghandaan mo ang aking pagbabalik. 7 taon kang nawala sa Pilipinas at alam kong sabi kang muling matikman ang ating sariling pagkain. Halika't ipapakilala kita sa ating mga bisita. Siya si Isabel, ang madasalin kong pinsan. Siya naman si Padre Damaso, ang puro paroka ng San Diego sa loob ng 20 taon. Halina po kayo, nakahanda na po ang pagkain sa pagkainan. O ano pang hinihintay natin? Halika na sa pagkainan. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa iyo, Crisostomo? Mabuti naman, Don Tiago. Hindi lamang karagdagang kaalaman tungkol sa siyensya ang aking natutuhan, bagkus hinaintindihan ko rin ang iba't ibang pamumuhay ng mga taong aking nakasumuha. Pero kahit nag-aral pa rin ang mga Indio sa ibang bansa, ay makmak pa rin sila. At totoo ba na magaganda ang mga tanawin sa ibang bansa? Totoo ngang maganda ang mga tanawin sa ibang bansa. Ngunit, hindi ko naman ipapatalo ang bansang aking kinalakihan. Sino to? Crisostomo! Nagbalik ka! Alam mo namang, babalik at babalikan kita. Akala ko di ka na babalik. Sa dami ko naman ng babae sa ibang bansa. Kailan may hindi kita ipagpapalit. Ikaw lamang ang aking mamahalin, Maria. Kailangan ko nang umalis, Maria, sapagkat pupunta pa ako ng bayan ng San Diego upang bisitahin ang puntod ng aking ama. Mag-iingat ka, Crisostomo! Ikaw po ba ang anak ni Don Rafael? Opo, bakit niyo po naitanong? Ipinalipat po yung kanyang labi sa isang Chinese cemetery. Ngunit, malakas po yung ulan nung gabing iyon, kaya't naitapon ko po siya sa isang ilog. Pasensya na po. Ha? Sino nag-utos sa'yo na ipatapon ng libi ng aking ama? Anong karapatan ninyo? Ang kura-paroko po ng San Diego. Ang kura-paroko po ng San Diego. Ang kura-paroko po ng San Diego. Okay, Crisostomo. Mukhang nagmamadali ka. Saan na iyong punta? Sinong nagsabing may karapatan kayong alisin sa sementeryo ang labi ng aking ama? Puminahon ka, Crisostomo. Wala akong kinalaman sa mga nangyayari nung panahong iyon. Hindi ako ang pura paroko ng San Diego. Si Padre Damaso. Si Padre Damaso ang namamahala nung panahong iyon. Asan si Padre Damaso? Lagi na lang nagsusugal ang aking asawa. Pati sahod ng aking mga anak kinakamkam niya. Nasaan na ba sila? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Indio! Bakit mo ninakaw ang pera? Hindi po talaga akong kumuha ng pera. Hindi ka ba talaga amin? Wag, tama na po. Hindi po talaga akong kumuha ng pera niyo. Tama na po. Crispin! Basilio! Ilabas yung anak ko! Crispin! Basilio! Ano ba ginagawa mo yan? Saan ba yung nahanap mo? Crispin! Anong nangyari sa'yo, Crispin? Crispin! Basilio, ikaw nang bahala kay inay. Crispin! Gumising ka, Crispin! Ano nangyari sa'yo, Crispin? Crispin, gumising ka! Crispin!
Bakit kaya hinahanap ng gwardya si Elias? Hindi ko sukat akalain na tatampalasan niya si Padre Damaso at itatapon ng isang alpares sa putikan. Pambihira. Magandang umaga ho, Mang Tasyo. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo para sa ipapatayo kong paaralan sa bayan ng San Diego. Hindi nila maunawaan yan sa ngayon. Ngunit sa mga susunod na saling lahi, ay tinitiyak ko na maiintindihan nila iyon. At malamang, hindi nila ihahambing yun sa kanilang mga ninuno. Sundin mo ang payo ng mga nakatataas at ipakita mo sa kanila na lahat ng iyong ginagawa ay kanilang kagustuhan. Payo ko lamang sa iyo, Crisostomo, na iyuko mo muna ang iyong ulo mula sa mga naghahari-harian. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Mauna na po ako. Kawaan ka ng Diyos, anak. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Hindi dapat natin sinasaktan ang isa't isa. Dapat tayo ay magmahalan. Hindi dapat natin ginugulangan ang bawat mamamayan. Mag-iingat ka doon, Crisostomo, sa paglagay mo ng unang bato sa iyong paaralan na ipapatayo. Dahil may narinig ako na may tangka silang patayin ka sa pagkakataong iyon. Ano? Basta mag-iingat ka doon, Crisostomo. Bawal ka ng Diyos. Ano hindi ka mamatay? Ay, Crisostomo ito. Kumusta na kaya ang dami ng ama mo si Don Rafael? Saan bakit na kaya ito napadaan? Insultuin mo na ako. Huwag lang ng aking ama. Tama na yan, Crisostomo. Crisostomo Ibarra, kalat na ang balita na hindi tuloy ang inyong kasal ni Maria Clara at isa ka na ring ekskomunikado sa tangkang pagpatay kay Padre Damaso. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal namin ni Maria. Ngunit, huwag kang mag-alala. Kukumbinsihin ko si Kapitan Tiago na ikasal kayo ni Maria Clara at kakausapin ko ang Arsobispo ng Maynila para tanggalin ka sa pagiging ekskomunikado. Kung gayon, maraming salamat. Don Crisostomo Ibarra, maaari ba kayong sumama sa amin? Teka lang, bakit? Ano ba ginawa ko? Kayo ang tinuturo na pinuno ng pag-aalsa ng mga gwardya sibil. Tara na. Teka lang, ano ba? Tawon niyo ako! Alam ba ninyo, si Maria Clara ang namumukod tanging may tatlong na kagandahan dito sa buong bayan ng San Diego. Kapitan Tiago, kilala mo ba si Don Linares o Don Alfonso Linares de Espedana? Ang kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Nais niya lang namang hingin ang kamay ni Maria Clara. Kapitan Tiago, payag ka ba? Wala naman sa akin problema basta't aalagaan niya ang aking anak. Ayoko, Ama! Si Crisostomo lamang ang aking mahal. Hintayin ko siya hanggang siya ay makabalik. Gising doon, Crisostomo. Elias, anong ginagawa mo rito? Tatakas po ito nito. Saglit lang, gagawa ko ng paraan. Maria! Maria! Crisostomo, paano ka nakatakas? Tinulungan ako ni Elias. Ikaw, kumusta ka na? Ayokong ikasal kay Alfonso, ngunit mapilit si na Ama. Ikaw lang mahal ko, Crisostomo. Hindi ko hahayaang maipakasal ka sa iba. Pagtapos ng gulong to, babalikan kita. Babalikan kita. Ibarra! Sirain mo ang kasunduan ng aming kasal. Bakit? Gayong patayin na ang aking minamahal, walang sino man akong papakasalan. Kung ipipilit niyo, magpapakamatay na lang ako o papasok ako sa kumbento. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kayang mawalay sa'yo. Mas pipiliin ko na lang na pumasok ka sa kumbento. Inay! Anong nangyari sa'yo, Inay? Sinong gumawa nito sa'yo? Inay, gumising ka! Iha, ikaw ba ang anak niya? Opo, ako po si Basilio.
ka ng maraming kahoy at ibunton mo ang bangkay naming dalawa at pagkaraan ay silaban hanggang sa maging abo ang aming mga katawan. May malaking kayamanan na nakabaon sa puno ng balete. Sa iyo na ito kung walang kumuha at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Ako ay babawian ng buhay nang di nakikita ang pagbubuang liwayway ng bayang aking minamahal. Sa mga papalad, huwag lamang limutin ang mga ganap ng mga nasawi sa dilim ng gabi. Nanungkulan pansamantala si Padre Salvi sa kumbentong pinasukan ni Maria Clara. Si Padre Damaso ay pumuntang Maynila at natagpo ang patay sa kanyang silid. Si Kapitan Tiago ay naadik sa droga. Si Doña Victorina ay nagsuot na ng salamin dahil humihina na ang kanyang mga mata. Si Don Alfonso ay namatay sa sakit at inilibing sa Paco Cemetery. At si Maria Clara ay malungkot na pumasok sa kumbento.